Hello po ulit mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman po ako para mag-share ng salita ng ating Diyos. Samahan niyo po muna ako dahil tayo ay mananalangin mga kapatid. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat una Lord sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat sa pagbigay mo na naman po sa amin ng isang pagkakataon sa aming mga buhay o Diyos. Salamat Father God, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, at salamat sa iyong mga salita na aming mababasa, mapapakinggan at mapapag-aralan na naman ngayong umagang ito Lord. Salamat sa kaloob mong ito o Diyos. Lord, buksan mo ang aming mga puso at isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, turuan at gabayan upang puro salita mo lamang Lord ang lumabas sa aking bibig. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Welcome sa aking channel. Brother OG po. Kahapon mga kapatid, sinare ko sa inyo ang chapter 28 na may pamagat ito. May mga pamagat itong ang kasuotan ng mga pari, ang ephod, ang pectoral, at ang pang-apat, ang iba pang kasuotan ng pari. Pero bago tayo mag-umpisa mga kapatid, anyayahan ko lang ang mga bago sa aking channel na mag-subscribe po kayo. Paki-like nyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Ngayon mga kapatid, dito tayo sa chapter 29 na may pamagat itong hinirang sa pagkapari sina Aaron mga kapatid. Sila Aaron at sabi dito, pangalawang pamagat, ang paghahandog araw-araw. Mag-umpisa na po tayo. Ganito ang sabi dito sa 29 verse 1, ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at dalawang lalaking tupa na walang kapintasan, yung malinis mga kapatid. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa. Sabi dito, bibingkang walang pampaalsa rin mga kapatid. Bibingka po. Sabi dito, ulitin ko lang, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahira ng langis. Sabi dito, lahat ng ito kailangan yari sa pinakamainam na harinang trigo. Lahat maganda. Kapatid, mga pinakamainam, ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin. Ilagay mo ito sa isang basket nga daw at ihahandog sa ating Diyos mga kapatid. Sabi dito, kasama ng batang toro at dalawang lalaking tupa. Isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng tolda, sa toldang tipan, at maligo sila roon. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan, ang damit bago ang ephod. Ang ephod at ang pectoral, saka itali ang pamigkis ng ephod. Isuot mo kay Aaron ang sabi dito, turbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langisa, pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Yun ang pagtatalaga bilang pari. Yung kasuotan, no, mga kapatid, yung pinagawa
na ephod pectoral mga kapatid. Tapos yung pamigkis. Tapos bubuhusan ng langis ang itatalagang pari. Pagkatapos, sabi dito ni Aaron ang kanyang mga anak, naman ang iyong itatalaga, isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Itali ang mga pamigki sa kanilang baywang at ilagay ang turbante sa kanilang mga ulo. Sa gayon, magiging pari sila sa pisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. No, yun daw ang gagawin mga kapatid bilang pagtatalaga ng pari kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Sabi pa dito, dalhin mo, sabi dito, sa harap ng toldang tipan ang batang toro, ipatong ni Aaron ang kanyang kamay. Sabi dito, kanyang mga anak na kanilang mga kamay sa ulo ng toro, si Aaron at yung mga anak na lalaki, ilalagay dun sa ulo ng toro mga kapatid. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tolda, sa may pintuan ng toldang tipan. Kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibubuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay at ang 2 bato kasama ng iba nito, sabing ganyan. Kasama ng taba nito pala, sorry mga kapatid, kasama lahat yung laman loob at mga taba, sabi dito. At sunugin mo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng, sabi dito, kampo, sapagkat ito'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ganun ang mga gagawin. Ganun ang mga ginagawa ng mga panahon nila Aaron mga kapatid. Na may susunugin talaga. Pipili ng mga hayop na handog, yung pinakamainam, pinakamaganda. At saka napansin nyo ang paggawa ng mga tinapay, bibingka, yung laging walang pampaalsa at pinakamainam na harinang trigo ang ginagamit talaga, no? Dapat talaga kasi alay sa ating Diyos yun. Dapat talagang maayos, malinis, pinakamainam na handog. No, mga kapatid, ganun din tayo. Tayo din ay dapat ihandog din natin ang ating sarili sa ating Diyos na malinis, maayos, walang bahid na dumi. Amen. Sabi pa dito mga kapatid, kunin mo ang isa sa 2 lalaking tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ang kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, kumuha ka ng kaunting dugo at iwisik mo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos katayin mo ang tupa, hugasan ang mga laman loob nito, pati ang mga paa, at ipatong mo ito sa altar. Sabi dito, kasama ang ibang bahagi nito at ang ulo, ipapatong mga kapatid sa altar. Sunugin mo ang mga ito sa altar upang ang usok nito ay maging mabangong samyo para kay Yahweh, yung usok mga kapatid. Kunin mo ang isa sa, sabi dito, kunin mo ang isa pang tupa at ipatong din sa ulo nito ang kamay nila Aaron at ang kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo. Pahiran mo nito ang labi ng kanyang tainga, no? Yung labi ng tainga mga kapatid, papahiran po ng konti, sabi dito, ni Aaron at ang kanyang mga anak at ang hinlalaki, sabi dito, na kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng gilid ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis sa pagtalaga mga kapatid. Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuotan ay nakalaan para kay Yahweh. Lahat, kasuotan man yan mga kapatid, nakalaan para kay Yahweh. Pati ng mga anak ni Aaron mga kapatid.
kunin mo ang taba ng tupa at taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob at taba ng atay, ang 2 bato kasama ang taba at ang sabi dito kanang hita. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis at isang manipis na tinapay, na kapatid. At mga tinapay na ito ay, sabi dito, ang mga tinapay na ito ay walang pampaalsa. At nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Lahat ng ito ay pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nila bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog na sinunog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Sabi na naman, sunugin na naman ang mga tinapay, kung ano man yung nilagay sa basket upang maging mabangong samyo para sa ating Diyos. Sabi sa verse 26, kunin mo ang parting dibdib ng tupang ito at ialay mo bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito naman ang bahaging nakalaan para sa iyo. Mga kapatid, ulitin ko lang ang 26. Kunin mo ang parting dibdib ng tupa ito at ialay mo bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito naman ang bahaging nakalaan para sa iyo. Ialay mo bilang natatanging handog ang dibdib at ang hitang para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ang magiging tuntunin magpakailanman para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga bahaging nabanggit na para sa kanila ay mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Yun yung panahon na yun nila, mga kapatid. Yung mga dapat gawin. Yung pagtatalaga, yung pag-aalay, yung usok, yung tinapay, talagang kailangan maayos ang lahat dahil Diyos ang pag-aalayan, mga kapatid. Sabi dito, 29, pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kasuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak. Ang kasuotang ito ang gagamitin nila sa panahon na sila ay itinalaga at buhusan ng langis. 7 araw na isusuot ito ng sino mang hahalili kay Aaron. Sabi dito, pagpasok nito upang maglingkod sa toldang tipan. Yun ang susuot, mga kapatid. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang sagradong lugar. Sabi dito, ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak kasama ng tinapay na nasa basket doon sa may pintuan ng toldang tipan. Kakainin nila ang inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan nang sila'y itinalaga. Mga pari lamang ang kakain nito sapagkat ito'y sagrado. Kung hindi maubos ang tupa o ang sabi dito, o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag kakainin sapagkat ito'y sagrado. Pag may natira na kinaumagahan, huwag nang kakainin. Ito'y sunugin daw, mga kapatid, dahil yun ay sagrado. Sundin mong lahat ang inuutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin. Araw-araw maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa pagpapatawad ng kasalanan. Gawin mo ito upang maalis ang kasalanan sa altar. Pagkatapos, buhusan mo ito ng langis upang maging sagrado. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos nito ay ituturing na ganap na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado, mga kapatid, sa altar. Verse 38, ang paghahandog araw-araw. Ganito ang gagawin mong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha ka ng 2 tupang 1 taon ang gulang at iyong ihandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan mo ng kalahating salop na pinakamainam na harinang minasa sa 1 litrong langis. Maglagay ka rin ng 1
litrong alak bilang 1 litrong alak bilang handog sa inumin. Ang ihandog naman sa hapon ay samahan mo rin ng handog na pagkaing butil at inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh. Ang paghahandog na ito'y gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng Toldang Tipan. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makikipag-usap sa inyo. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang pook na iyon ay pababanalin ng aking kaluwalhatian. Yung lugar na yun. Doon ka tatagpuin ng mga Israelita at doon sila kakausapin, mga kapatid. Sabi pa dito, gagawin kong sagrado ang Toldang Tipan. Ganoon din ang altar at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako, si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila. Ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Yun ang sinabi ng ating Diyos dun sa simula ng pagtatalaga at yung paghahandog sa Kanya at paghahandog araw-araw doon sa may tolda, no, mga kapatid, sa may pintuan, at doon kakatagpuin yung mga pari nung panahon na yon, mga kapatid. At yan po ang katapusan ng chapter 29, mga kapatid. At narinig na naman natin na hinirang sa pagkapari si Aaron. Pangalawa, ang paghahandog araw-araw. Talagang mainam, no, pag maghahandog ka, yung pinakamainam, yung malinis. At pagdating sa tinapay, yung walang pampaalsa. Ganon din tayo na sinasabihan ngayon, mga kapatid, na kung magbibigay o mag-aalay para sa ating Diyos, yung unang-una yung pinakamainam. Hindi yung ito lang ay ibibigay ko sa ating Diyos, no? Kapag tayo magbibigay sa ating Diyos, ito na lang kasi kailangan ko pa to. Ito lang, tama na to. Hindi po dapat ganun. Yung kusang loob mo at yung talagang dapat pinakamainam. Halimbawa, kumita ka, dapat yung pinakamaganda na yun ang ibibigay mo sa ating Diyos. Halimbawa, sweldo man o bigay man blessings, no? Ibabalik mo rin yun. Hindi naman hinihingi yun lahat ng ating Diyos. Hindi niya hinihingi rin ng kalahati nun. Basta kusang loob kang magbigay, tatanggapin yan ng ating Diyos. Hindi yung, naku, sayang to eh. Ito na nga lang, kaprasong to. O ito na nga lang, konti. Dapat hindi ganun. Dapat pag nahawakan mo na yung blessings na ibinigay sa'yo, ibabawas mo na kagad. Ito para sa Diyos. Ito ang ibibigay ko. Hindi yung, ay, sayang eh. Bawasan ko. Hindi po ganun. Dapat yung kusang loob na iaalay natin. Dapat maayos pati yung pag-aalay natin. Hindi yung nagdadalawang isip ka. Hindi yung sayang naman. Huwag na lang kaya, next time na lang kaya. No? Basta pag meron kang blessings, magbigay ka ng galing sa iyong puso, mga kapatid. Ganon po tayo dapat magbigay sa ating Diyos, yung pinakamainam. No? Yun ang tinuturo sa atin, mga kapatid. Maging maayos tayo. Ganon din, pagkatapos natin magbigay sa ating Diyos ng pinakamainam, yun ding pagtulong natin. Nawa nagbigay ka nga ang dami mo naman sinasabi. Di ba? O kaya ay, sobra pala yan, bawasan ko na lang yan. Dapat pag nagbigay din tayo, yung kusang loob din, yung maayos din naman, mga kapatid. Yung maluwag sa ating puso. Ganon tayo dapat magbigay sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ang tinuturo sa atin ngayon, ang pagbibigay, mga kapatid. Ang pag-aalay, mga kapatid, sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyong pakikinig na naman sa aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Salamat. Tayo na naman, mga kapatid, ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat na naman sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming narinig, na pag-aralan, nabasa, O Diyos, ngayong umagang ito. Salamat, Father God in Heaven. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, sa lahat na blessings
na ipinagkakaloob mo sa amin at marapat lang na ibalik namin ito sa iyo, Father God. Salamat po, Lord, at pinaalala mo na naman sa lahat ng tao na magbigay ng pinakamainam, O God, pinakamaayos na bigay, na alay para sa inyo at sa aming kapwa, O Diyos. Turuan mo kami, Lord, na maging mabuting tao. Una, para sa inyo at sa aming kapwa. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba, O Diyos. Salamat, Lord, sa araw-araw na pagpapaalala mo sa amin ng mga kabutihan, ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat din sa mga pastors, bishop, leaders na patuloy na naglilingkod para sa inyo. Patuloy na naghahayag ng iyong mga salita. Salamat sa lakas ng loob at talino, sipag na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, pinapanalangin din namin ang bawat presidente ng bawat bansa na sila rin, Lord, ay iyong hipuin, samahan, pagtagumpayin, O God. At magbigay din sila ng maayos at mainam para sa iyo at para sa kapwa namin, O Diyos. Kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, kasama sa pamahalaan, hanggang sa amin, O Diyos. Magpatuloy nawa kami. Magpatuloy kami, Lord. Magpatuloy kaming tumulong ng kusang loob na galing sa puso sa aming mga mahal sa buhay, O God. Huwag mo po kaming pabayaan, samahan mo kami, proteksyonan mo po kami, ingatan mo po kami, at pagtagumpayin ang lahat ng taong inyong ginawa, O God. Lalo-lalo na, Lord, ang Israel. Muli na silang maging maayos, tahimik, masaya at matagumpay na bansa, O God. Ganon din ang buong daigdig. Lahat ng bansa, Lord, maging maayos, tahimik, masaya at tagumpay na rin. And Lord, I claim and we claim na wala ng virus in Jesus' name, O God, in Jesus' name. Magiging maayos na muli ang aming mga pamumuhay. Magiging masaya, maunlad, at tagumpay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God, sa iyong kabutihan, pagmamahal sa bawat tao. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Muli, Lord, lagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sumaatin lahat ang kapayapaan ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po. Salamat.